Apektado ng krisis dulot ng COVID-19 ang lahat ng Pilipino. Marami ang nawala ng hanap buhay, problema ang pangkain at pambili ng kakainin at gamot sa araw-araw. Kaya naman, inilunsad ng Administrasyong Duterte ang Social Amelioration Program's Bayanihan Fund, tulong laban sa COVID-19. The government is now launching the largest and widest social protection program. We have allotted 200 billion pesos for low-income households who are badly affected by the current crisis. Sa ilalim ng programang ito, makakatanggap ng hindi bababa sa 5 hanggang 8,000 piso na cash assistance ang mga benepisyaryo mula Abril hanggang Mayo. Ang halagang matatanggap ng mga benepisyaryo ay depende sa minimum wage ng bawat rehiyon. Target ng programang ito na matulungan ang 18 milyong pamilya na may hindi bababa sa isang miyembro na kabilang sa alinman sa mga sumusunod na sektor. Ang DSWD ay maglalabas ng Social Amelioration Card sa mga barangay na siya namang ibibigay sa mga kinikilalang benepisyaryo alinsunod sa mga priority parameters. Ang card na ito ay magsisilbing patunay upang malaman kung sino ang karapat-dapat na makatanggap ng package at upang mamonitor ang mga programa o serbisyo na natanggap ng bawat pamilya. Ito pa ang kabilang sa Social Amelioration Program. COVID-19 Adjustment Measures Program. Ito ang pagbibigay ng one-time, non-conditional financial assistance na nagkakahalaga ng 5,000 pesos para sa mga manggagawa mula sa pormal na sektor kahit anuman ang kanilang katayuan sa trabaho. Makikinabang dito ang mga empleyado ng mga kumpanyang nagpapatupad ng flexible working arrangements o pansamantalang nagtigil operasyon dahil sa COVID-19. Tulong panghahanap buhay sa ating displaced, disadvantaged workers, Barangay Ko, Bahay Ko Disinfection Sanitation Project. Ito ay isang community-based employment program, COVID-19 Pondo para sa Pagbabago at Pag-asenso Enterprise Rehabilitation Fund. Ito ang pagbibigay ng pautang sa mga small at micro enterprises at nalugi sa gitna ng COVID-19 pandemic. Moratorium on loan payments of small business corporation borrowers. Ang moratorium ng pagbabayad para sa mga pautang na ipinagkaloob ng pamahalaan, lalo na ang P3 at small business corporations, ay pinahihintulutan. Price freeze. Titiyakin ng mga ahensya tulad ng DTI, DA, DOH, DOE, DILG at DENR na ang mga presyo ng mga pangunahing pangangailangan ay mananatili sa kanilang mga kasalukuyang presyo. Cash assistance for rice farmers. Makakatanggap naman ng one-time assistance na 5,000 piso ang mga magsasaka na may lupain na hindi lalampas sa 1 hektarya at nakarehistro sa updated na registry system for basic sectors agriculture. Survival and recovery assistance for marginalized small farmers and fishers. Ito ang pautang na nagkakahalaga ng 25,000 pesos at walang collateral para sa maliliit na magsasaka at mangingisda na apektado ng enhanced community quarantine. Recovery package for micro and small enterprises engaged in agriculture and fisheries, food production, and other supply chain activities in accordance with the Agripreneurship Development Fund or program of the ACPC. Ito ang pautang para sa mga micro at small enterprises sa sektor ng agrikultura at pangingisda na nagkakahalaga ng 300,000 pesos hanggang sa 90% ng kanilang inaasahang gastos, ngunit hindi hihigit sa 1.5 million pesos. Livelihood Seeding Program o Negosyo Serbisyo sa Barangay. Ang ayuda na ito ay ibibigay sa mga micro-entrepreneurs sa pamamagitan ng enterprise development training, business counseling, mentoring, at livelihood kit na nagkakahalaga ng 5,000 pesos ngunit hindi hihigit sa 8,000 pesos. Small Business Wage Subsidy Program.
Ang programa na ito ay magbibigay ng 5,000 pesos hanggang 8,000 pesos na ayuda mula Abril hanggang Mayo sa 3.4 milyong empleyado ng 1.5 milyong small businesses nationwide na apektado ng ECQ. Ang employers ang gagawa ng application para sa kanilang mga empleyado sa My SSS portal. Maaaring pumunta sa BIR website upang malaman kung ang kumpanya mo ay kwalipikado para sa subsidiya. Ang mga nakatanggap na ng ayuda mula sa camp ng DOLE ay kwalipikado na lamang sa isang buwang subsidiya sa Small Business Wage Subsidy. Habang isinusulong ng pamahalaan ang pagsuporta sa lahat sa pamamagitan ng Social Amelioration Program, ang pamamahagi ay nakabase pa rin sa antas ng pangangailangan ng benepisyaryo. Para sa karagdagang impormasyon at updates tungkol sa Social Amelioration Program, bisitahin ang website ng DSWD at ang kanilang mga social media pages. Tumutok din sa PCOO at sa aming mga social media pages. Isang magandang hapon po ng Martes sa ating lahat, Petsa 26 na po sa buwan ng Mayo taong 2020. Kumusta po kayo? Welcome sa isa namang edisyon ng ating programang Sa Totoo Lang. Dito po yan sa Banat Pilipinas News, walang inuurungan para sa bayan. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakatune in sa atin ngayon sa pamamagitan ng Banat Pilipinas News page. Gayon din po sa bayan tayong napapanood at napapakinggan sa atin pong Sandigan News at The President News. Kumusta po kayo dyan? Welcome po sa ating programa. Sa mga gusto po magpadala ng kanilang mga komento at reaksyon, pwede po kayong mag-text, magpadala ng inyong mga mensahe. Kung meron po kayong mga gustong ireklamo dyan po sa inyong mga lugar, mga pang-aabuso, mga pagsasamantala, ay sige po, i-post po ninyo dito sa atin yan. Hayaan nyo po kami ay maging tulay upang po maiparating sa mga kinauukulan yan po mga reklamo, hinaing at kung ano po ang inyong mga nais na ipaabot. Kagabi po ay nagkaroon po ng mensahe muli sa bayan si Pangulong Rodrigo Duterte, mga alas 11, mahigit alas 11:30 na yata. Umere yung kanyang message po para sa atin bansa. At marami nga po mga mahalagang bagay na binanggit doon ng ating presidente, lalo na po dito sa napipintong pagbubukas ng klase on August 24. Sino po ba sa inyo ang nakapakinig ng mensahe na iyan ng ating Pangulo? Mamaya pag-uusapan natin yan dahil sabi po ng ating Pangulo, ayaw niya na magkaroon muna ng face-to-face na pagbubukas ng klase pagdating po sa August 24. Ito ay parinig ko lang sa inyo yung sample po ng binabanggit ng ating Pangulo tungkol nga po dyan sa class opening na binabalak ng DepEd na gawin on August 24. Yung opening ng classes, that's a very... I will not allow the opening of classes na magdikit-dikit yung mga bata. No? Bahala na hindi na makatapos. For this generation, wala na matapos na doktor pati engineer. Wala. Kasi hindi na wala ng aral. Laro na lang. Unless I am sure that they are really safe. It's useless to be talking about opening of classes. That's probably bad. Para sa akin, bakuna muna. Pag nandiyan ang bakuna, okay na. So, remember that. Pati yung mga mayors, governors, kindly... Ayan yung binabanggit po ng ating Pangulo patungkol nga po dyan sa class opening kung saan sinasabi nga po niya na bakuna muna. Hindi siya papayag yung mag face-to-face classes na naman itong ating mga public schools at kung saan kahit pa sabihin mo na 20 lang, kahit na sabihin mo na 30, 10 lang, hindi pa rin may iwasan po yung risk na magkikita-kita yung mga bata mula sa iba't ibang lugar. Hindi naman natin alam sa nakatira yung mga bata na yan, di ba? Baka doon sa barangay kung saan sila nagmula ay mayroong mga positibo roon sa COVID-19. Kaya po, yun ang binabanggit ng ating Pangulo na kung pag-uusapan ay face-to-face na klase, ay wag muna nating ituloyan hanggat wala pang bakuna. Wala pa naman pong statement patungkol dyan ang Department of Education, pero sinasabi po ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ang pakay o ang laman
ng mensahe ng Pangulo ay tungkol sa face-to-face. Pero yun daw mga alternative modes of learning, matutuloy daw yan. Yun na nga yung ating problema. Paano natin itutuloy yung alternative mode of learning, gayong alam naman nating lahat na dito sa ating bansa sa Pilipinas, marami pa ring lugar, mahihina ang internet, yung mga radyo at telebisyon, hindi naman po lahat ng mga bahay ay mayroong radyo at TV. Di po ba? So yan po yung binabanggit ng ating Pangulo na wag muna yung face-to-face learning. Pero kung pag-uusapan ay alternative modes of learning, teka muna, tingnan muna natin yung posibilidad na yan. Kung pwede na ba nating gawin yung alternative mode of learning na yan. Di po ba? O isa pa sa binabanggit ng ating Pangulo, magandang marinig na po kagad natin ito bilang pambungad, ito pong pagpapauwi sa mga OFWs. Imagine ninyo, 24,000 ang OFW na nandito na sa ating bansa na pauwi dahil sa mga kadahilanang nagsara yung kanilang kumpanya, pansamantala muna silang pinauwi dahil wala pang trabaho, dahil pa rin nga yan dito sa COVID-19. Kaya po pinauwi muna sila. Ang problema naman, may mga probinsya, may mga bayan, may mga syudad, ayaw naman nilang tanggapin itong mga OFW na ito, na para bang meron silang pinandidirihan at nakakahawa. Pero yun na nga sinasabi natin, na test naman na yun na negative. Yung mga OFW na yan, sinasabi nga po ni Secretary Eduardo Anyo kagabi, na negatibo yan sila. Kaya po ito may inilabas na babala ang ating Pangulo patungkol po dyan sa mga OFWs, lalo na yung mga LGU, Local Government Units, na ayaw tanggapin itong ating mga kababayan mula sa abroad. O ito, pakinggan po ninyo ang naging laman ng mensahe Pangulong Duterte tungkol nga po dyan sa pagtanggap ng mga OFWs sa mga probinsya, bayan at lungsod. If you want as an adjunct of government, maghingi ka ng permiso sa task force. They are the better position really to assess. Kawawa itong 24, so I'm ordering, kasali na yung pera sa, kung may naiwan pa, sa 200 million, gastusin rin ninyo yun para sa pag-uwi ng tao. Because the reason why they are here is connected with the issue of COVID. Nagsiuwian ito, diniport, kasi nga may pandemic involving the entire planet Earth. So the reason why they are deported or forced to go home is because of maybe so as not to have a contagion involving a lot of in numbers. To contain it, ito yung mga ating mga kababayan, pinapauwi. Tanggapin natin sila. Sir, yung pong order ninyo na 24,000 OFWs, lahat po yan ay na-test natin using PCR, at lahat po yan ay negative. Kung sakali lang po na may makakalusot na nawala yung kanyang result at siya ay dumating sa LGU ng walang papeles, ang advice po natin sa LGU, tanggapin ninyo at ilagay ninyo sa quarantine hanggang dumating yung kanyang result. Sapagkat yung pong 24,000 po yan ay tested negative po sa PCR. Yeah. Opo. Doubly, more reason really for not refusing to accept them. Kawawa naman. Alam mo, ladies and gentlemen, if you're listening, Pilipino to, kababayan natin. Tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. Yung doon sila i-quarantine. Pero hati-hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. It's just a matter of time. You cannot service the entire 110 million Filipinos at once. That's why I think it's ignorance only on the part of the LGUs. They don't understand, you know. So I think tama ho yung sinabi niyo, we should lecture to them. We should have seminars. I'm willing to give it even via Zoom, di ba?
we're doing this anyway for LGUs. We can do it for them. No? We have to educate them. Mr. Well, anyway, President, the 4,000 will be home to their own provinces by Thursday. But it behooves upon the Right? DILG to really see to it that everybody is delivered and returned to their homes, sa pamilya nila. Nung panahon ng good time, we were experiencing the benefits of the dollar. It formed a big part of our GDP. GDP is simply income. Ang ibig sabihin ng GDP is income. Nung income na sa bansa natin, malaki because nandito ito mga OFW. Tapos ngayon hindi natin tanggapin. Oh, what's the fuck? That's final. Mga mahal kong kababayan, ang gobyerno may proseso na pag-modify mensahe. Yan po yung mensahe ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi patungkol naman po sa issue ng mga overseas Filipino workers na hanggang ngayon ay patuloy pa rin naka-quarantine dyan nga po sa Metro Manila. Nasa iba't ibang mga quarantine facilities sila upang tiyakin na hindi nga po sila nakapagdala ng COVID-19 sa pagbalik nila sa bansa. Pero yun na nga, yung iba kasi dyan 2 months na. Mula nung nagsimula yung quarantine, unang linggo pa lang nagsiuwian na. O kinwarantin na sila, hindi na sila pinauwi. Kaya marami po yung mga OFWs natin na masama loob. Kasi nga, 2 months na, yung iba 1 month na. Tapos na silang matest 1 month ago. Bakit hanggang ngayon wala pang resulta? Meron pa tayong nabalitaan, mga buntis. Diba? Nanganak na lang yung iba dyan Kaya nga nagalit ng ating presidente, sinabi niya, binibigyan niya ng 1 linggo itong mga ahensya ng pamahalaan upang mapauwi ang mga OFW na yan. After naman niyang magsabi na pauwiin yan. Ang problema naman natin, yung mga mayor, yung mga governor ng mga bayan dyan at probinsya, sila naman yung ayaw magpapasok. Abay, nakakalimutan yata nila, mga kababayan po nila yan at mga botante rin nila yan. Kaya nga umuwi dyan, hindi naman yan mga estranghero, hindi naman yan mga turista at bisita na pupunta dyan sa lugar ninyo. Yan po ay inyong mga kababayan. Dyan po yung kanilang lupang tinubuan. Baka nga kayo pa yung hindi taga dyan Yung mga local officials dyan, may nagre-reklamong mayor di ba? Dahil daw yung mga balik probinsya, nagulat daw sila. Ano yung kagugulat mo? I-consider mo lang yan para bang kababayan mo na umuwi dyan sa iyong bayan. Kung kailangan mo silang i-test ulit, okay, go ahead. Yan yung sinasabi ng ating Pangulong Duterte na kung kailangan silang i-test, sige, i-quarantine nyo ulit, pero tanggapin ninyo. Hindi pwedeng hindi nyo sila i-accept at pagbabawalan nyo. Dahil una-una, taga dyan yung mga yan. Babalik ba sila dyan kung hindi sila taga dyan? Di ba? Yung mga nag-iisip lang sana, lawak-lawakan lang natin yung utak natin, lalo na yung mga nag-a-avail nitong balik probinsya. Nagagalit si Mayor Richard Gomez yata dyan sa Ormoc kasi daw nagkagulatan daw at biglang nagdatingan. Anong nagkagulatan? Ilang linggo na yung pinag-uusapan. Kami nga rito, ilang linggo na natin binabanggit yan. Balik probinsya, lumarga na yung unang batch pa uwi. Tapos ngayon sasabihin nagulat sila. Ibig sabihin, hindi ba sila naghanda? At saka unang-una, ulitin natin, taga-dyan yung mga taong yan. Kaya nga nila piniling umuwi dyan kasi nga taga-dyan sila. I-verify naman po yan ng ating pamahalaan ng National Housing Authority. Chinek yan, tinawagan yung kanilang mga kamag-anak dyan. Kinonfirm na sila nga po ay taga dyan. Kaya nga sila pinayagan na makabiyahe pa uwi dyan kasi alam ng pamahalaan may uuwian sila pagdating nila dyan. Tapos ngayon sasabihin nagkagulatan, hindi man lang dumaan sa proseso. Nagmamadali nga tayo, kailangan natin i-decongest itong Metro Manila. Pagka nanatili sila dyan, una-una mamatay sila sa gutom o mamatay sila sa sakit dahil nga wala na silang hanap buhay dito. Kaya nakita nilang pag-asa umuwi doon sa kanilang mga probinsya. Tapos ang dadatnan mo, mayor, gobernador na ganyan ang ugali, ganyan ang approach sa mga bagay-bagay, hindi kayo papapasukin, malapit-lapit na po eleksyon. Malapit-lapit na po ang eleksyon. Baka nakakalimutan po ninyo kung kayo ay may plano pa sa inyong political career, ngayon yung patunayan yan. Di po ba?
Ngayon po ninyo ipakita na kayo ay totoong may malasakit. Hindi lang doon sa mga nandyan na, pero ito pong mga babalik dyan sa inyong mga bayan-bayan at mga probinsya at mga lugar. Dapat tanggapin po ninyo yan. Idaan ninyo sa proseso. Yun ang sinasabi ng ating Pangulo. Okay yan. Kung kailangan ng quarantine, i-quarantine nyo ulit. Gawin nyo yung kailangan. Pero sinasabi naman na ng DILG na sumailalim na yung mga yan sa quarantine protocols, na test na sila at negatibo nga. 2 buwan na nga nandito Kung positive pa yan, hindi na-admit na sana yung mga yan. O kaya nangamatay na kung talagang may COVID sila. Wala nga. Kaya nga gusto nang umuwi dahil 2 months na. Naiintindihan naman ng mga OFWs na yan yung kailangan nilang daanan na proseso. And pumayag nga sila doon, nag-antay nga sila. Kaya nga inabot ng 2 buwan. Ngayon sasabihin mo na hindi pa rin pwedeng pauwi. Anong dahilan? Anong rason natin dyan? Ito na nga po, mismo ang ating Pangulo na nga ang nagsasabi. Tama naman, nung panahon na sila ay kumikita pa, nandun sa ibang bansa, nakikinabang naman tayo. Ang ating bansa nakikinabang mula sa mga OFW remittances. Kaya nga bagong bayani ang tawag natin dyan. Kasi isa yan sa bumubuhay sa ating ekonomiya. Hindi lang po pang nasyonal, kundi pati hanggang lokal. Bakit? Yung pamilya, padadalhan dyan kung nasaan man. Kung nandyan man sa Ormoc, kung nandyan man sa Tacloban, kung nandito man sa amin sa Mindanao, di ba? Yung mga kamag-anak, padadalhan ng pera. O pag dinala yung pera dyan sa mga lugar na yan, gagastusin dyan din. Ibig sabihin, pati yung ekonomiya dyan locally ay nabubuhay dahil dyan sa mga OFW na yan. Kaya masakit din para sa kanila na ngayon ay para bang grabe at malubhang-malubha yung kanilang sakit na ayaw silang pabalikin, ayaw silang tanggapin nung kanilang mga bayan na pinagmulan. Ayan, even ang presidente na po natin na nagsasalita, hindi nila pwedeng saklawan yung kapangyarihan na yan. Dahil ang kapangyarihan na magbawal, maglakbay o magpapasok, trabaho nga po yan ng ating national government. Hindi pwedeng pagbawalan yan. Gagawa sila ng sariling ordinansa ay makakasuhan po tayo. Malinaw na po yan kagabi sa mensahe ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sana po yung mga local government units natin, mga halal ng bayan po natin dyan, naunawaan at naintindihan din po nila yung mga paliwanag na yan ng ating Pangulong Duterte. Gayon din tayo po na mga nanonood. So again, magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood sa ating ngayon. Pwede po kayo magpadala ng inyong mga komento at reaksyon dyan sa ating comment box. Pwede po dyan. Yung iba't ibang mga Facebook groups na nagkikerry po sa ating ngayon, dahil ito po yung ating isinare din sa marami mga FB groups. Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood sa ating ngayon dito sa ating programang Banat Pilipinas. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Martes na po, kumusta naman? May mga nagtatanong, ano ba mangyayari? Malapit na magtapos itong GCQ, modified GCQ, modified ECQ. Hantayin po natin. Regular naman po yung pagpupulong, regular naman po yung pag-uusap-usap nitong mga miyembro ng IATF, yung Task Force, Interagency Task Force, para po alamin kung ano yung magiging susunod nilang hakbang. Di ba? Pag dumating yung panahon na talagang alisin na yung modified ECQ, alisin na yung modified GCQ, gawin na lang GCQ or whatever, abangan po natin yan dahil from time to time, lagi pong nag-a-update yung ating pamahalaan, mismo ang ating Pangulo ay nagbibigay po ng update patungkol nga po dyan kasi meron po nagsasabi rito, ipaliwanag daw yung modified at general quarantine kasi magsasama-sama na nga sila. Sa ngayon, talagang i-maintain muna natin. Lagi lang natin isa-isip, di ba? Yung pag-iingat natin sa ating mga sarili lagi na huwag tayong mahawaan ng mga sakit na yan. Lalabas tayo, lagi maghugas ng kamay. Kung hindi kailangang lumabas, ay huwag tayong lumabas, di ba? I-maintain natin yung mga hygiene, yung mga safety health protocols po na yan. Even po kasi si Pangulong Rodrigo Duterte, meron din po siyang apila. Kagabi, binanggit din po niya, every time naman, kada nagbibigay siya ng mensahe sa bayan, lagi siyang nagpapaalala sa ating mga Pilipino, hinggil nga po dito sa COVID-19 na tayo ay mag-ingat. Ito, yung pahayag na yan ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi sa meeting ng IATF at sa kanyang mensahe sa bayan. Mga mahal kong kababayan, ang gobyerno may proseso na pag-modified quarantine, may mga lugar, pati may mga tao na exempted na sila, so they can work. Gaya ng construction, malayo naman sila, di man dikit-dikit yan. Pero dahan-dahan yan.
Pero ito lang ang pakiusap ko. As I said before, kayong maglabasa na, baski na hindi nga kayo pinapayagan, lumalabas na kayo eh. Hindi ko naman kayo madampot, pati yung mga bata ninyo kung isalin ninyo. But ito ilagay ninyo sa ulo talaga ninyo, ha? Sa conscious mind ninyo palagi. Ang COVID ho, nandito pa. And yung pagpalabas ng mga tao, hindi ibig sabihin na tapos na ang COVID. Nandito pa rin. So, kung gusto mong lumabas ngayon, sa ngayon, wala pang medisina, walang vaccine, at your own risk yan. Kung maglabas ka, sabihin mo, wala mangyari, magandang antibody ko, gano'n, okay. Pero pagdating sa panahon, at nagdelirium ka na, at ginamit na yung ventilator, yung ventilator is the last chapter sa ospital. May lagnat ka, tapos may oxygen. Pero pag ginamit na yung ventilator na yan, ibig sabihin yan, yun na yung maskara mo papuntang langit o saan. Bantay kayo dyan. Do not be reckless. That's the word. Huwag kayong masyadong pabaya na basta sinabi ko sa inyo, alcohol, hugas kamay, mask. Maglabas kayo, take all precautions para walang sisiyan. Gamit ka ng mask, gamit ka. Pag tinamaan ka pa rin, papanahon mo na. At saka, if you are not allowed to go out, especially yung bata, pero malapit na. I think by the grace of God, we will have the vaccine before the end of the year. So, mag-asa na lang tayo sa mga marunong at saka mayaman na mga bayan. They are feverishly working on it. Pag nandyan na yan, ako na ang magsabi labas na. Pag hindi ka lumabas, hilain kita sa labas, dito ka. Sige, pasyal lang. Kaya may bakuna na yan. Bakuna muna dahil tapos bahala na. But without the vaccine, it's really danger. It spells disaster. So, mask, hugas kamay. Mga bata, wag muna. Ayan po yung panawagan ng ating Pangulong Rodrigo Duterte sa ating mga Pilipino patungkol nga po dito sa COVID-19 na tayo patuloy na mag-ingat. Ilagay natin sa ating isip, laging nandyan yan. Anytime pwede tayong mahawa sa ating makakasalamuha, makakaharap, makakausap, makakadaupang palad, mahahawakan natin ng mga gamit, di ba? Anytime pwede tayong mahawa, hindi natin alam yan. Kaya ang pinaka-importante pa rin talaga, kung hindi naman kinakailangan lumabas, iwasan muna natin. Now, kung kailangan naman, dapat sundin pa rin natin yung mga health and safety protocols, pagsusot ng mask, alcohol at iba pa, okay? Magandang malinaw po yan kasi lagi na lang nagpapaalala yung ating presidente. Pero tingnan naman natin, COVID update tayo. 284 na yung nadagdag na naman kahapon sa mga nag-positive sa COVID. Kaya po ang buong total kahapon ay 14,319. 5 po yung namatay. 873 na yung total ng namatay, ha? 74 naman po yung nakarecover. Kaya ang kabuang total ng mga nakarecover ay 3,323. Pero ang kailangan pa rin talaga nating maibaba rito, yung araw-araw na nagpo-positibo. Bakit sila nagpo-positibo? Saan sila pumupunta? Bakit patuloy na dumadami itong bilang na ito? Kaya nga, yun lagi, ha? Ingat tayong palagi, lagi nating tandaan itong mga paalala at panawagan ng ating Pangulo patungkol nga po dito sa COVID-19. Huwag tayo matigas ang ulo, ha? Kung kailangan talaga na wag nang umalis, bakit pa tayo alis? Bakit pa natin ang ipipilit na lumabas? Kung lalabas man, andyan po lagi yung mga health and safety
protocols. Mamaya, pupuntahan natin yung mga nagpasa po ng kanilang mga komento at reaksyon dito sa ating mga social media sites, sa ating pong Banat Pilipinas news page. Andyan din, The President News at Sandigan News. Magbabalik po tayo. Diyan Ilang na kayo. araw pa lamang mula nang maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa, ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan, walang mask at wala rin halos physical distancing. Remember, the easing up of the restrictions, hindi yan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya ugaling maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna. Bahay muna, buhay muna. Yan po yung sinasabi ng ating pamahalaan, ating campaign yan, para nga maipaunawa sa ating mga kababayan na bahay muna para sigurado na tayo ay buhay muna. Mahirap na, labas tayo na labas, baka magkahawaan tayo ng mga sakit dyan. Hindi lang naman COVID yung ating iniiwasan, di ba? Ating iba-ibang mga klase ng sakit na pwede natin makuha sa ating paglabas-labas, madala natin sa ating mga bahay, lalo na meron tayong mga maliliit na mga bata. Sir Erwin Cortez, magandang hapon. Ma'am Deza Peñaranda, good afternoon. Sir John Pisanya, magandang hapon. Banat na tayo, sir. Si Ma'am Julie Fernandez, sir, good afternoon. Si Dong Raymondares, shout out kay Dong Raymondares. Si Lee Handok, Kiamba Sarangani. Ayan, nasa Kiamba Sarangani pala si Lee Handok. Dito sa amin, mainit ngayon sa Davao City. May mga nagpadala rin ng kanilang mga comment dito sa ating isa pang page, yung ating The President News. Baka hindi pa po ninyo nalalike, pakilike na lang din At sa tuwing tayo po ay magla-live, sana po ay pakishare din natin para sa makita ng inyong mga friends na merong mga balita na inihahatid tayo dito sa ating programa sa Banat Pilipinas. Walang inuurungan para sa bayan. Tanong dito ni Serino Sara, good PM, is true na safe ang mga estudyante magkaroon ng klase kahit wala pang bakuna kontra coronavirus? Please react on this. Ito siguro sinasabi niya si Secretary Roque kanina. Hindi, ang sinasabi ni Secretary Roque naman dyan, yung alternative mode of learning. Pwede yon. Yung face-to-face, hindi pwede. Baka po yun yung nakuha ninyong impormasyon kanina. Yung sinasabi ni Secretary Harry Roque, sabi niya, ang sabi ng Pangulo, ang face-to-face hindi papayagan. Pero yung alternative daw, will go on. Yun na nga yung ating tanong. Gaano tayo kasigurado na kung mag-alternative mode of learning tayo, ay matututo talaga yung mga bata? Diba? Ano ba yung gustong gamitin ng DepEd dyan? Internet connection, TV, radyo. Yan yung gusto nila na gamitin para daw matuto yung mga kabataan. O puntahan natin yung internet. Kumusta naman ba ang internet sa Pilipinas? Gano'n na ba kabilis? Gano'n na ba kalakas? Paano pag mag-online teaching tayo? Nagtuturo yung teacher sa kanyang bahay. Si teacher ba siguradong may internet connection? Paano yung mga nasa malalayong lugar? Kaya ngayon ang lagi nating tanong sa Department of Education, meron nga kayong idea, meron kayong sinasabing paraan, epektibo ba yan dito sa Pilipinas? Pwede bang i-execute yan dito? O TV, radyo, ano ba napapanood natin sa TV? Di ba mga drama pa naman? Meron bang TV station ngayon na magbibigay sa atin ng oras na i-ere itong, halimbawa, 2 oras? O patungkol sa yung pag-aaral ng mga bata, o anong istasyon? O sabihin mo, istasyon ng gobyerno. Ang tanong, lahat ba ng sulok ng bansa nararating ng istasyon ng gobyerno? Lahat ba ng sulok ng bansa, lahat ba ng mga tahanan may telebisyon? O sabihin na radyo, lahat ba ng tao may radyo? Sinong istasyon ng radyo ang pwede na magpahiram sa atin ng oras upang yung ating mga kabataan ay
makapakinig. Ang tanong, makikinig din ba yung mga bata? Wala hindi natin mabantayan, 'di ba? Yung mga bata, yung kanilang tolerance nila sa pakikinig minsan 30 minutes mahaba na 'yan, 'di ba? Manonood ng TV, ano nga mga palabas sa TV? May TV ba lahat ng mga kabata? Bahay. Internet, wala namang internet yung lahat ng mga lugar dito. Yung mga malalayong lugar ng Maguindanao, Cotabato, Lanao, Marawi, paano sila mararating yung gustong isulong ng DepEd? Di ba? Kasi nga hindi talaga pwede yung face-to-face learning. Sana nga pag-usapan ulit ng DepEd yan kung ano bang gagawin. Iurong ba yan totally ng medyo malayo-layo? December na ba? O totally suspend na lang yung school year? Ayaw naman pumayag din ni DepEd sa ganyang panukala na huwag na lang magkaroon ng school year. Di ba? Gusto pa rin nila. Kaya nga tiyakin natin na magiging epektibo anuman yung ating ipatutupad. Di ba, laman nga, sinasabi nga ni Presidente kagabi rin, okay lang yan kung wala tayong graduate ng doktor o engineer ngayong taon, importante, ligtas tayo. Yan yung laman ng kanyang pahayag dyan. Pero again, ulitin lang natin, yung sinasabi nga ng ating Presidente, patungkol sa class opening, malinaw naman yun. Ito yung sinasabi niya. Yung opening ng classes, that's a very... I will not allow the opening of classes na magdikit-dikit yung mga bata. No? Bahala na hindi na makatapos for this generation. Wala na matapos na doktor pati engineer. Wala. Kasi hindi na wala ng aral. Laro na lang. Unless I am sure that they are really safe. It's useless to be talking about opening of classes. That's probably bad. Para sa akin, bakuna muna. Pag nandiyan ang bakuna, okay na. So, remember that. Pati yung mga mayors, governors, kindly... Ayan, malinaw yung sinasabi ni Pangulong Duterte dyan. Hanggat walang bakuna, ayaw niya na isugal itong buhay ng ating mga mag-aaral. Siguro mas malinaw yun at mas paniniwalaan ko yun. Di po ba, Serino Sara, Mario Sembrano, ayan, Duque resign daw. Kagabi, pinagtanggol ng ating Pangulo yung mga purchases na ginawa ng DOH. Kasi ang bumibili po niyan, yung procurement service naman under the Department of Budget and Management. Baka nagtataka kayo kagabi, sino yung nagsasalita ron na abogado? Yun po ay si Attorney Lloyd Lau. Siya po yung undersecretary para sa procurement service. Sila po yung in charge sa pagbili ng mga medical equipments base rin sa specification naman na binibigay ng Department of Health. At tiniyak naman niya ni Attorney Lloyd Lau na yun kanilang mga binili top of the line, kumbaga mataas daw ang quality compared dun sa sinasabi ng mga kritiko na may mas mura. Okay, mas mura nga pero, ayan, yan yung mahirap. Yung pero, mas mura nga ito pero posible namang hindi siya ganun kaganda o hindi siya ganun kataas ang quality. Di ba? Nakita nyo, naglagay pa ng mannequin kahapon doon, pinapakita ano yung sample nung protective equipment na binili nila. Di ba? Yung heat press daw, hindi daw pinapasok ng tubig, ng laway o kung ano. Even yung pong goggles, yung sinusuot sa mata, ibang klase rin daw yun compared doon sa sinasabing mura. Parang ito, may mga issue kasi na may mag-asawa daw na nagreklamo, may mga ibang negosyante daw na nagreklamo dahil mas mura daw yung kanila. Yan ang problema nga kasi yung mga ganyan, kaya yung mga proyekto sa gobyerno minsan tumatagal. Alam nyo kung bakit? Dahil sa ganyan, ay magbibiding. Ito, bidding. Okay. Yung magbibiding, iba-ibang kumpanya yan. Ito yung seryosohang bidding, Ngayon, mamimili kung sino yung mas mababang presyo, maganda rin yung quality, kahit mababa presyo, mabilis matatapos yung proyekto, kung yan man ay infrastructure. Ang problema ngayon, pag nanalo itong bidder na ito, hahanap ng butas yung natalo. Yan yung mga nangyayari sa government bidding. Hahanap ng butas yung natalo para ma-disqualify yung nanalong bidder. Pagka na-disqualify, magkakaso pa. Yung dalawa magkakasuhan, idadamay pa nila yung ahensya ng pamahalaan kasi daw unfair yung ginawang bidding, hindi daw patas at may pinapaboran. Diyan nagkakaroon ng delay. Kaya nga maalala ninyo, si Presidente Duterte noon pa sinasabi niya, yung mga korte, tigil-tigilan niyang paglalabas ng TRO sa mga government projects.
Kasi diyan tumatakbo itong mga natatalo na mga bidder. Tatakbo sa korte, iti-TRO, pipigilan naman ng korte. Hindi natin alam kung meron bang money involved dyan. Pero yung sinasabi ng ating Pangulo, minsan merong money involved kaya naglalabas ng TRO, may kapalit na halaga kasi nagbigay yung natalong bidder para lang mapigilan yung project na matuloy. Ano mangyayari? It's either mauulit yung bidding or makikipag-usap itong nanalo dun sa natalo o hati na lang tayo. Pag-usapan na lang natin. Yan din yung nakita dyan, baka ganyan din yung nangyari dyan sa pagbili ng mga medical equipments. Kasi sinasabi naman ni Attorney Lloyd Lau sa Procurement Services na mataas yung quality nilang nakuha at mas mura pa rin ito compared dun sa ibang mga bansa na gustong mag-supply. Now, ang nagre-reklamo itong mga local suppliers, ang kanila namang ibinibigay na sample o yung kanila namang binibigay na produkto, hindi naman ganun kataas yung quality. Iyan yung sinasabi. Hindi naman nila kayang tapatan yung World Health Organization standard at yung DOH standards. Kaya yun yung pagtatanggol dyan ni Pangulong Duterte. Sinabi ni Pangulong Duterte dyan na utos niya yon kay Secretary Duque na kung bibili, siguraduhin na top of the line yung quality. Hindi masasakripisyo yung kalusugan ng gagamit. Imagine mo, doktor, pag susuotin mo ng protective equipment, ang paniniwala niya siya'y protektado, hindi siya mahahawa. Yung pala, yung gobyerno natin, dahil nga nagtitipid, hindi naman pala ganun kaligtas yung binigay na protective equipment. At the end of the day, nahahawa pa rin. Di ba? Yun yung sinasabi rin ni Secretary Duque kagabi na mula nung dumating daw itong mga protective equipment na top of the line ng quality, matataas ang standard, sabi ni Secretary Duque, mas bumaba daw yung bilang ng mga nurse at doktor na tinatamaan ng COVID. Kasi nga maganda raw yung kanilang gamit ng mga protective equipment. Iyan po yan sa usapin niyang kay Secretary Duque, yung kanyang mga kinasasangkutan ng mga kontrobersya dyan. Anyway, nagpapatuloy naman yung mga hearings dyan. Ang Senado may sariling hearing, ang Congress yata parang meron din silang sariling investigasyong ginagawa. Basta ang atin dyan tiyakin lang na ito ay investigasyon para talaga ituwid yung mga pagkakamali. Hindi ito investigasyon upang mamulitika, upang magpasikat na naman. Diyan tayo nagkakaproblema. Pagka yung investigasyon ay in aid of election at hindi na in aid of legislation. Okay? Ayan. Si Eleanor Lucedra, si Danilo Bong Santiago. Hello po. Ayan. Junjun Gonzales, hindi pinayagan ni PRRD. Hanggat walang bakuna, walang pasok sa paaralan. Tama po yun. Yung face-to-face classes ang sinasabi daw dyan. Maria Teresa Mayang, sa sobrang bagal ng pag-uwi sa mga OFWs dito sa Negros, hindi alam kung saan mag-i-stay. Ayan Negros, shout out, saan sa Negros yan? Bakit daw mabagal yung pag-uwi at hindi alam kung saan dadalhin? Hindi ba nakapaghanda yung mga LGUs dyan sa bandang Negros na yan? Bakit po nagkakaganyan Yan pong pag-uwi daw ng ating mga OFWs dyan po sa lugar ng Negros. Pinamamadali naman ng ating Pangulo yan at sinabi na nga niya sa mga LGUs na huwag ninyong pagbawalan yung pag-uwi ng ating mga kababayan. Pabayaan nyo silang makauwi. Kung meron kayong sariling mga quarantine protocols dyan, gawin ninyo. Pero hindi o noong ka na, pagbabawalan nyo po sila. Okay? Malinaw po yan. Dito tayo sa balik probinsya. Baka hindi pa yung mga nandiyan sa Metro Manila, yun po yung ating paalala lagi, ating panawagan. Baka gusto ninyo na i-avail na itong programa ng pamahalaan tungkol nga sa balik probinsya. Kasi nasa 53,000 na daw po na mga Pinoy ang gustong magbalik probinsya. 53,000 na po yung nag-apply. Mas dumadami po yung mga naninirahan sa Metro Manila ang mas pinipili na umuwi na dun sa kanilang mga probinsya dahil nga sa walang katiyakan yung takbo ng ekonomiya ngayon ng Metro Manila. Kasi nga dahil dyan sa COVID-19. Sabi po rito, more than 53,000 applications na yung natanggap ng Balik Probinsya Program mula po ng umpisahan yung online application. Nagbukas yung online application May 8 at ngayon, anong araw pa lang, May 26 pa lang, 53,000 na. To be exact, 53,218 na in the last 10 days na sinimulan nga nila yan. Kaya nga inaasahan po nila of the figure, 29,104 are single applicants. Ayan, yung mga single applicants, 29,104. Tapos, 24,207 naman ang pamilya.
yung buong pamilya nila gustong umuwi ng probinsya, 24,000 naman yan, ha. Aside from the online application, mayroon din pong 10,000 application form ang ipinamigay sa mga residente dyan sa Metro Manila. Baka sila interesado. 10,000 yung pinamigay dyan. Tingnan natin, kung babalik yan sa kanila, didagdag po sa bilang po yan, ng mga magbabalik probinsya. Last week, yun na nga, yung pinapakita natin sa inyo palagi, yung 112 na individual na umuwi sa kanilang probinsya, partikular na dyan po sa Leyte. Sinasabi rito, qualified beneficiaries will receive financial assistance, which includes, ito importante, 35,000 in transportation allowance, 60,000 in transitional allowance including food and non-food items, and 15,000 livelihood allowance. Ayaw nyo pa? Diba? Hindi kayo uuwing luhaan. Unang-una yung pag-uwi ninyo, sasagutin naman ng pamahalaan. Tapos pagdating nyo doon, bibigyan pa kayo ng tulong, pinansyal, para magastos ninyo sa inyong pagsisimula. Bibigyan pa kayo ng karagdagang tulong para naman sa inyong kabuhayan. Ako yan, i-avail ko na yan. Yung mga nakikinig sa atin, kumusta naman, di ba? Baka gusto po ninyong i-avail itong ang programang ito ng pamahalaan dahil sayang din. Isipin nyo ngayon, nasa 53,000 na yung pong mga nag-apply for balik probinsya. Andyan, nasa inyong screen, nilagay po namin how to apply for the Balik Probinsya program. Una po dyan, visit the website balikprobinsya.ph. Website po yan, hindi po apps, website. Then click nyo yung apply button. Tapos tiyakin po ninyo na na-fill upan ninyo, nasagutan ninyo lahat ng mga impormasyon na kinakailangan, matapat ang pagsagot bago ninyo isubmit sa database. Wait for the email verification and phone call from the agency. Antayin po ninyo yan. Now, if you don't have internet access, visit the nearest Balik Probinsya Center and ask for the documents. Ayan, pero madali lang yan. Visit lang ninyo balikprobinsya.ph. Ayan, nandiyan po sa inyong screen. Pwede, nakikita po ninyo dyan. Screenshot nyo na po, para po masubukan ninyo. Baka gusto nyo i-avail. Lalo na yung mga nandyan nga sa Metro Manila, nakikipagsiksikan, nakikipagsapalaran. Ang problema, iba na panahon ngayon. Diba? Iba na po yung panahon ngayon at wala nang katiyakan na magbabalik pa sa normal yung ekonomiya dyan sa Metro Manila sa lalong madaling panahon. It will take time. Hindi kaagad. Kaya kayo dyan, baka gusto po ninyo i-avail na yung programa na yan ng ating pamahalaan. Anyway, wala na po tayong sapat na oras. Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig po sa atin sa pamamagitan ng ating programa dito po sa Banat Pilipinas News, ang programang Sa Totoo Lang. Again, sa mga gustong magpadala ng komento at reaksyon, i-post nyo lang po dyan, babasahin po natin yan, para po masagot natin at maging tulay tayo doon po sa inyong mga concerns patungkol po dito sa ating bayan. Diba? Kung kayo man ay may mga reklamo, sige. Yung mga nandyan sa The President News, good afternoon, maraming salamat po. Nandyan sa Sandigan News, maraming salamat din po. At doon sa mga iba pang grupo na nagke-carry ng ating programa, maraming salamat po. Ito po, si Luel Riquelman, maraming salamat. Iiwan ko po sa inyo yung Balik Probinsya video para po again, ma-inspire yung iba, mapag-isip-isip ba, pwede na sigurong umuwi sa aming mga probinsya. Maraming salamat po. Paalam. Bigyan po natin ng bagong pag-asa ang ating mga kababayan. Ang programang ito, meron tayong short term, meron tayong medium term, at meron rin tayong long term. Ako po si Cristina Fernandez Pavo, 27 years old. Napadpad po ako dito sa Manila. Galing po akong Matalong, Leyte. Sinabi kasing Manila, malaki po yung sahod. Kaya nagbabakasakali po akong makahanap ng magandang trabaho sa Manila. Ako po si Fernando Castiller. Galing po ako ng Baybay, Leyte. Kasi dito sa Manila, medyo talagang mataas naman po talaga ang pasahod kaysa sa probinsya. Kaysa sa probinsya, talagang walang opportunity na trabaho na makikita ron. Napadpad po ako dito sa Manila dahil kawalan po ng trabaho doon muna sa probinsya namin.
Pagsapalaran po ako dito sa Maynila para makapaghanap ng trabaho. Napunta po ako dito sa Manila para magtrabaho, kaso lang naabutan ako ng ganito eh. Kaya gusto kong bumalik na sa probinsya na lang para doon na lang ako maghahanap buhay. Itong pag-uwi na itong mga galing po sa Leyte, sila po yung lumapit, yung local government, at gusto na po nilang umuwi. Bakit ngayon? Una, ang gobyerno to may political will. Pangalawa, ngayon lang po may gustong umuwi. Kasi ako po isa kong probinsyano, noon ayaw ko rin umuwi. Halos lahat kami fascinated dito sa Maynila. Nandito yung eskwelahan magaganda. Nandito po yung mga coliseum, basketball, lahat po ng entertainment, malls. Ganda po ng Metro Manila. Pero ngayon, bakit ngayon lang gusto umuwi? Dahil marami pong nadala. Kasi sa probinsya, pwede ka magtatanim-tanim doon eh, dito. Nung by February, nagpunta pa ako dito ng Manila. Then po, nag-apply ako, hindi pa ako natanggap ng trabaho. After 1 month pa bago natanggap ng trabaho. So, nung nakapasok na ako ng trabaho, 2 weeks noon, nag-lockdown. Kaya wala na akong trabaho, no work, no pay na po. Mahirap talagang stranded rito sa Maynila, lalong-lalo na po pag wala kang kamag-anak. Kasi sir, wala na rin kaming mapadala doon sa pamilya namin eh. Paano na yung kami lang inaasahan ng pamilya namin doon. Ngayon lang po may gustong umuwi talaga. Nakusa. Pangatlo, wala pong pilitan ito. Kung ayaw nyo umuwi, di hindi. Kung gusto nyo umuwi, tutulungan po kayo ng gobyerno. Pang-apat, bibigyan po kayo ng Duterte administration ng bagong pag-asa pag-uwi nyo po sa inyong mga probinsya. By online po, sa website, kasi sa balita ni Senator Bongo, na lagi akong nanonood ng balita. Tapos nung nalaman kong may website na sila ng application online, pag-apply po ako na online. Tapos inaantay, after 1 week, natawagan ako, interview about sa finilapan ko, kung totoo ba. Tapos ayun po, naging okay na ulit, antay na lang ako sa pangalawang step. Nung after 3 days, nag-text sa akin na schedule na ako pauwi. Malaking pasalamat din po sa akin at una akong natawag. Doon po sa balita, kasi talagang updated ako sa balita, nakikinig ako araw-araw eh. Halos doon na nga ako nakatutok eh. Nagsalita si Bongo, opo. Kaya inano ko siya, sinerch ko doon sa FB. Tapos nag-apply ako, may application. Sumali ko sa group ng Balikbayan program kay Sir John. Ngayon, ito po yung pilot program natin. Pilot send-off dun sa mga taga-Leyte na gusto na pong umuwi. Sila po unang lumapit at gusto na nilang makauwi. Marami pa pong susunod na mga kababayan natin na uwi na po ng... Pag-uwi namin po doon sa probinsya, meron din po silang ibibigay ng mga assistance para meron din kami para pag panibagong simula po. Naging masaya ako kasi chance ko na to para na makapag dun sa probinsya, makapag yung mag-alaga, parang negosyo o kaya kung ano pa man, doon na lang magtrabaho, at least malapit sa pamilya. Kasi dito talaga napakahirap din ng buhay sa Maynila at saka napakasikip. Ako naman wala akong sinasabi na wag na kayo bumalik ng Maynila. Pero mahirap dito, 64% o to 70% ng lahat po na apektado ng COVID ay dito po sa Metro Manila. Ano lang po sa pamilya ko, ito na po ako, makaka-uwi na po. Salamat po sa Balik Probinsya dahil nabigyan po ako ng opportunity na makauwi. Masaya, pero syempre, ganun din yung medyo malungkot kasi walang trabaho, nawawalan ng trabaho. Tapos, sana
safe din kaming uuwi, kaming first batch. Senator Bongo po, maraming salamat po sa programang ginawa nyo dahil po sa mga probinsya ngayon na gustong umuwi, makakauwi na din po sila dahil sa krisis na nangyayari dito sa ating bansa at hindi lang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Ay sana'y marami pa pong matutulungan sa mga taong gustong umuwi. 112 po ang papauwiin ngayon sa Leyte at meron pang mga susunod na mga probinsya, inaayos lang. Ay sa pamilya ko na nandun sa Leyte, konti na lang magsasama-sama rin tayo. Kaya natin tong pagsubok na to, haharapin natin to sama-sama. Sa mga Bisaya, sa mga Ilonggo, sa Ilocano, sa mga uwi sa probinsya, kung kayo mawalan ng pag-asa, dito naman po ang gobyerno. Kailangan na po natin ng kooperasyon ng bawat Pilipino para malampasan po natin itong nangyari sa atin. Basta kami po ni Pangulong Duterte sa administration, lahat ng mga agencies po na kasama ng Balik Probinsya, Balik Pag-asa program, magtutulungan po tayo at makauwi ho kayo sa inyong mga probinsya ng ligtas. Nagpasalamat po kay Senator Bongo sa kanyang programa na talaga pong malaking tulong po sa katulad yung isang mahirap at nalalayo sa pamilya para magtrabaho, sinusugal ang buhay para lang may pagbunyod ng pamilya. Kaya nagpapasalamat po tayo sa programang Balik Probinsya Program. Maligaya at ligtas na paglalakbay going to Palo, Leyte. Sinong gusto umuwi, walang pilitan, tutulungan po kayo makauwi.